Sa pambungad na eksena, bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa militar ng US ng maraming taon. Naghahangad na magsimula ng karera bilang isang guro, pumasok siya sa kanyang dating paaralan, sa Takshi Secondary. Sinabi ng punong guro na wala siyang karanasan sa pagtuturo. Gayunpaman, pagkatapos na ipakita ang isang sulat ng rekomendasyon mula sa isang mas mataas na opisyal, ibinigay niya sa kanya ang trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng punong guro na ang klase na itinalaga para sa kanya ay ang pinakamasamang klase sa kanilang paaralan. Sa umaga sa unang araw niya sa paaralan, pumasok si Henry sa klase upang makita na ito ay nasa ganap na kaguluhan. Ang ilang mga estudyante ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro ng mga video game, at marami sa kanila ang nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Hindi nila pinapansin ang kanilang guro kahit na ito ay nakapasok na sa loob at patuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Sinubukang kunin ni Henry ang kanilang atensyon ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Siya ay sumuko sa pagsisikap na ilihis ang kanilang atensyon at umikot sa silid-aralan upang magkomento sa mga bagay na ginagawa nila. Ang mga mag-aaral na nagluluto ay hiniling niya na kumain sila ng mas kaunting ramen dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Nilapitan ni Henry ang isang lalaking nagngangalang Zufa na tumutugtog ng ukulele at tinulungan siya nito. Kasunod nito, binalaan niya ang isang batang gamer laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig sa screen buong araw. Nang sa wakas ay nagsimulang makinig sa kanya ang mga estudyante, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa pisara. Nagtawanan ang mga estudyante dahil ang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, may tumawag sa kanya mula sa mga estudyante at hiniling na umalis sa klase ngunit tinawanan nito ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga bata at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa bago siya dumating. Dahil sa hindi nila pagpansin sa kanya, gumamit si Henry ng rubber band at shock para ma-trigger ang fire sprinkler sa silid. Mabilis na nagtakbuhan ang mga estudyante para hindi mabasa. Sa wakas ay nakuha niya ang kanilang buong atensyon at opisyal na tinatanggap sila sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng 5 mga mag-aaral na may pinakamababang ranggo ang nagtitipon sa silid ng sports supply upang magpalipas ng oras. Ang pinuno ng grupo na si Jack ay may crush sa isang magandang babae at top student mula sa ibang klase. Nakita ng iba na nakatitig siya sa picture niya at pinagtatawanan siya. May rivalry ang grupo sa mga mayayaman at spoiled na mga bata sa basketball team ng school. Pumasok sila sa supply room at kinukutsa si Jack gaya ng dati dahil mahirap lang siya. Mamaya, ang basketball team ay nagsasanay habang pinapanood sila ni Jack at ng grupo mula sa malapit. Naghulog si Jack ng bote sa court na naging dahilan ng pagkadulas ng team leader. Nagtawanan ang grupo ngunit binigyan sila ng detention ng English teacher ng paaralan na si Miss Liang. Para maiwasan ang detention, gumawa sila ng prank sa kanya at tinatakasan siya habang abala siya sa paglilinis ng kanyang mesa. Sa ibang lugar, ang punong guro ng paaralan ay nababagabag dahil ang Education Board ay nagbabalak na ibawas ang 20% ng taunang pondo nito. Dumating ang mga tao mula sa board upang maglibot sa paaralan upang siyasatin kung saan ginagamit ang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa silid-aralan kung saan nag-set up ang mga estudyante ng isang balde ng tubig para i-prank siya. Ngunit ang kanyang mga reflexes ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa bumabagsak na balde at maaari niya itong itulak palayo. Naiwang gulat na gulat ang mga estudyanteng kanina pa naghihintay sa kanya. Hiniling ni Henry ang pakete ng sigarilyo ni Jack, alam niyang naninigarilyo siya. Ibinigay sa kanya ni Jack ang kanyang pakete, curious kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos, hiniling ni Henry kay Zufa na pangalanan ang 3 sangkap sa isang sigarilyo. Kapag nasagutan niya ng tama ang tanong, papayagan niya siyang laktawan ang klase para sa araw na iyon. Ang bawat isa ay nagsimulang kumatok sa kanilang mga mesa na humihiling na dapat din silang lumaktaw sa klase. Nang huminto sila, iniabot niya sa kanilang lahat ang isang sigarilyo at hinihiling sa kanila na suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paghit-hit ng sigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, binibigyang pansin nila ang guro at interesadong matuto. Matapos tumunog ang bell, hiniling niya sa kanila na ibalik ang mga sigarilyo at ang mga estudyante ay nag-aatubili na sumang-ayon.
Noong araw na iyon sa cafeteria, pinatid ng kapitan ng basketball team ang isa sa mga kaibigan ni Jack na si Bruce sa kanyang binti. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng mga grupo na sa lalong madaling panahon ay naging away. Naghahagis sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa na sinisira ang lugar. Nang maglaon, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang nasuspinde dahil sa pagsisimula ng away. Natagpuan ni Henry si Jack na nakikipaglaban sa kanyang kalaban sa pasilyo at pinahinto sila. Habang hinihiling niya kay Jack na huminahon, inakusahan ni Jack ang paaralan na hindi patas dahil ang mga mayayamang bata ay walang parusa. Sa araw na iyon, pagkatapos ng klase, sinuri ni Henry ang mga file ng lahat ng 5 estudyante upang malaman ang higit patungkol sa kanila. Ang unang lalaki ay pinangalan ng Zufa, ang anak ng isang Pakistani immigrant na palaging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang inaakusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging hiling ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang musikero. Ang pangalawang estudyante ay isang babae na nagngangalang Dinan. Siya ay isang pagkabigo sa kanyang ama mula nang siya ay ipinanganak dahil lagi siyang nagnanais na magkaroon ng isang anak na lalaki. Sa buong buhay niya, sinisikap ni Dinan na makuha ang paggalang ng kanyang ama. Ginupit pa niya ang kanyang buhok sa mas maikling haba at naglalaro ng mga kotse upang magpanggap na isang lalaki. Gayunpaman, walang pakialam sa kanya ang kanyang ama at tinatrato niya ang kanyang nakababatang kapatid na parang prinsipe. Pagkatapos, ang magkapatid na si Bruce at Chris. Ang kanilang ina ay tumakas kasama ang isang lalaki noong sila ay mga bata pa lamang na naging sanhi ng kanilang ama na maging isang lasinggero. Ang magkapatid ay umaasa lamang sa isa't isa habang lumalaki. Nahumaling si Bruce sa mga video game para makatakas sa realidad habang si Chris ay nagtrabaho ng husto sa isang grocery store para kumita ng pera para sa pamilya. Ang pinakahuli ay si Jack. Walang mahanap na impormasyon si Henry tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Isang mahilig tumaya sa MMA na si Jianying ang dumating sa restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Habang hindi nakatingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang magarbong lighter ngunit nahuli siya. Tinuruan siya ng leksyon ng mga tauhan ni Jianying habang tinitingnan niya ang ID ni Jack. Matapos malaman na siya ay isang mag-aaral, binigyan niya siya ng pera at inalok siya ng trabaho bilang kanilang tagahatid ng pagkain. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang tahanan ni Zufa at nakita siyang tumetakas sa kanyang ama at sa kanyang mga kasama matapos magnakaw ng tiket. Tinutulungan niya siya noong una ngunit nang malaman niya kung bakit siya hinahabol, kinampihan niya ang kanyang ama. Pagkatapos, pumunta sila ni Zufa para tumambay sa tulay. Para ma-motivate si Zufa na gawin ang anumang gusto niya, kumanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa mga lansangan. Makalipas ang ilang segundo, sinamahan siya ni Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon matapos mabuli sa paaralan ilang taon na ang nakalipas. Samantala, ang ama ni na Bruce at Chris ay umuwi ng gabi tulad ng dati at inutusan silang dalhan siya ng beer mula sa tindahan. Nang tumanggi ang magkapatid, sinigawan niya silang lumabas ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakipagpulong si Henry sa kanilang ama at kinumbinsi siyang pumunta sa rehab para sa kapakanan ng kanyang anak. Pansamantala, dinalhan siya ng ama ni Dinan ng isang bag ng mga produktong pampaganda at hiniling sa kanya na kumilos bilang isang babae ng isang beses. Galit na galit si Dinan sa kanya dahil palagi niyang pinaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Nilagyan niya ng makeup ang kanyang nakababatang kapatid at lumabas ng bahay dala ang susi ng kotse. Papaalis na sana siya sakay ng kotse ng kanyang ama ngunit napahinto siya ni Henry sa tamang pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ilegal at nagmumungkahi ng ibang alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang track ng karera ng go-kart. Inaanyayahan din ni Henry ang kanyang ama para magkarera sila. Ang mag-ama ay hindi nagpapakita ng awa sa isa't isa sa panahon ng karera at kalaunan ay napunta sa labas ng track. Biglang nahagip ng sasakyan ang go-kart ni Dinan pero naiwasan niya ito. Walang kamalay-malay, umiiyak ang kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang anak. Napagtanto ni Dinan na mahal niya siya at niyakap siya nito. Kinabukasan sa paaralan, sina Bruce at Chris kasama ang isang grupo ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang mag-interview ng isang nagpapagaling na lasinggero. Nagulat sila nang makita na ang dapat nilang ma-interview ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom.
Ang sagot ng lalaki ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Kaya naman, nagsimula siyang uminom at nakalimutan na mayroon siyang 2 anak na inaalagaan. Hindi ibinunyag ng lalaki na sina Bruce at Chris ay kanyang mga anak ngunit humingi siya ng paumanhin sa kanila. Sa pagtatapos nito, naiwang umiiyak ang magkapatid. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack para kay Jianying. Nag-aalok siya kay Jack ng maraming pera upang maglagay ng gamot sa inumin ng isang manlalaban sa susunod na laro. Si Jack ay nag-aatubili ngunit pinilit nila siya na tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, si Jianying ay nag-sponsor ng isang manlalaban ngunit tumaya ng pera sa kanyang pagkatalo. Si Jack ay naglalagay ng gamot sa inumin ng manlalaban ngunit nahuli siya habang ginagawa ito. Bago niya mesisi si Jianying, binugbog siya at ikinulong sa loob ng locker. Ilang sandali pa, dumating si Henry doon at tinanong ang mga mandirigma kung nakita nila ang kanyang estudyante. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na bumalik sa bahay ngunit si Jack, mula sa loob ng locker, ay sumigaw ng tulong. Matapos malaman na siya ay nakulong, inatake sila ni Henry at madali silang nadaig. Nang humakbang ang manlalaban upang sumali, ito ay naging matinding laban ngunit mahusay na naiiwasan ni Henry ang kanilang mga pag-atake. Sa pagtatapos nito, pinatumba niya ang kanilang pinakamahusay na manlalaban na dapat makipagkompetensya sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, nasa ospital sila kung saan ginagamot si Henry para sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying ngunit pinatahimik nila siya. Ang balita ay umabot sa telebisyon at si Henry ay nagsimulang makilala bilang ang taong bumugbog sa isang propesyonal na manlalaban upang iligtas ang kanyang estudyante. Ang kanyang katanyagan sa paaralan ay lumalaki at ang mga estudyante ay nagsimulang igalang siya. Tumayo pa sila para i-welcome siya sa klase, kabaligtaran ang ginagawa nila nung mga nakaraan. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na si Henry ay dating isang prankster noong siya ay nasa paaralan. Binabato pa niya ng water balloon ang isang estudyanteng tumutugtog ng piano para sa mga magulang sa isang event. Nang maglaon, inaway niya ang parehong estudyante at nabali ang kanyang kamay. Nasuspinde siya dahil sa away pagkatapos ay kinailangan siyang ilipat patungong States. Simula sa araw na iyon, binibigyang pansin ng mga mag-aaral ang pagtuturo ni Henry sa klase at nag-aaral ng mabuti para sa paparating na pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Mahusay ang ginagawa ng lahat, maliban kay Bruce na nalulong sa mga tableta. Lumalabas na habang si Chris ay abala sa mga video game upang maiwasan ang problema ng kanyang pamilya, nagsimulang gumamit ng mga tableta si Bruce. Dahil hindi siya makapag-focus, napakababa ng nakuha niya sa entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya ngunit si Bruce ay lalong nanlumo sa paglipas ng panahon. Maya-maya, bigla siyang tumalon sa balcony ng bahay nila. Isinugod siya sa ospital at nakome siya. Binabaliktad ng media ang balita at sinisisi ito sa paaralan at kay Henry sa ginawa ni Bruce. Ang mga opisyal mula sa Education Board ay in-interview si Henry at nagpa siya na bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Nang nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis sa paaralan, hinabol siya ng mga estudyante sa likod na hinihiling na manatili siya. Nasasaktan sila sa kanyang kawalan ngunit alam nila na dapat nilang pagtibayin ang kanilang paparating na pagsubok para ipagmalaki niya sila. Mula sa araw na iyon, 2 beses silang nag-aral ng mabuti para patunayan sa board na si Henry ay isang mahusay na guro. Sa araw ng pagsusulit, si Jack, kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nakatanggap ng text mula kay Henry na humihiling sa kanila na magkita sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Nang magtipon-tipon ang mga estudyante, nalaman nilang nilinlang sila ni Jianying para panatilihin silang nakakulong sa paaralan upang hindi sila makarating sa bulwagan ng pagsusulit sa oras. Ginagawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa, dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang tungkol sa plano ni Jianying. Pinalaya niya ang mga estudyante at nilabanan niya ang lahat ng mga tauhan ni Jianying para pigilan silang saktan ang mga bata. Tumakas sila at mabilis na pumunta sa bulwagan ng eksaminasyon habang nilalabanan ni Henry si Jianying. Habang naglalaban sila ng one-on-one, ipinahayag ni Jianying na siya ang taong binato ni Henry ng mga water balloon noong siya ay maliit pa. Mula nang mabali ang braso ni Henry, hindi na siya nakasali sa isang malaking kompetisyon sa musika. Mula nang mangyari ang insidente, hindi na niya nagawang gumamit ng piano at sinisisi si Henry sa pagkasira ng kanyang pangarap. Sinubukan ni Henry na mga tuwiran sa kanya ngunit inatake niya siya muli.
Nagpupumilit silang kunin ang kutsilyo. Ngunit sa huli, nagawang kunin ni Henry ang kutsilyo, ngunit nang hahatawin na niya ito, hindi niya ginawa. Humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa noong siya ay maliit at umalis sa lugar. Dumating ang mga mag-aaral sa bulwagan ng pagsusulit sa tamang oras at nakumpleto ang pagsusulit. Naputol ang eksena sa ilang linggo, lahat sila ay pumasa na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Si Jianying ay nagsimulang tumugtog muli ng piano ngunit marami pa siyang dapat na gawin bago siya maging kasing galing gaya ng dati. Mabilis na gumaling si Bruce at nangakong dadalo sa pagsusulit sa pasukan sa susunod na taon. Natuwa din ang principal dahil nagpa siya ang board na bigyan sila ng 20% bonus fund dahil napakahusay ng kanilang mga estudyante sa entrance test. Sa huling eksena, bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang fire sprinkle trick sa isa pang batch ng mga pasaway na estudyante. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.